Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Estela Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Delagit and Family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carrizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necha Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister D.Y. Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulin, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Lacson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul and Anthony Gutierrez and Family, Sister Philomena Togade, Sister Agam Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo, at sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating panalanginan at patuloy din natin panghawakan ang mga pangako ng Panginoon, ang kanyang mga salita na aking ibabahagi sa inyo ngayong gabi. Ito po ay mababasa natin sa Roma, chapter 15, sa verse 13. Ang sabi po rito ay, puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at
kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang ating pong aralin ngayong gabi ay ang Diyos ng pag-asa. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Ang Diyos ng pag-asa. Sino po ba yung Diyos ng pag-asa? Ang Diyos ng pag-asa ay ito yung Diyos na makapangyarihan. Ito po yung Diyos na mahabagin. Ito po ang ating Diyos na matapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Kaya ito po ang kinuha kong pamagat, ang Diyos ng pag-asa. Dahil siya ay mahabagin Diyos, siya po ang Diyos na pag-asa natin sa kahirapan. Lalo na po sa panahong ito, pahirap ng pahirap ang buhay. Marami na pong dumadaing sa mga matataas na mga bayaring. At totoo po, talaga idadaing po ng tao ngayon ang kahirapan. At sa kabila naman nito ay meron tayong Diyos ng pag-asa sa ating kahirapan. At siya rin ang Diyos ng pag-asa sa ating mga karamdaman. At ang isa pang pag-asa natin sa Kanya ay Diyos ng pag-asa sa mga pagsubok natin sa buhay. Mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos ay talagang dumaranas po tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero wag po nating kalilimutan na tayo ay mayroon Diyos ng pag-asa. Pag-asa natin siya sapagkat siya ang Diyos na mahabagin. Nakikita po niya ang kalagayan natin sa panahon ito na tayo ay nahihirapan sa kalagayan ngayon ng kabuhayan. Huwag po nating kalilimutan na tayo meron Diyos ng pag-asa. Kung meron tayong karamdaman, siya pa rin ang magbibigay ng kagalingan. Sa totoo nga po, sa akin pong karanasan, ako po ay sa ganitong edad. Marami pong natutuwa sapagkat sa aking edad na mag-84 na po ako. Ang Diyos ng pag-asa ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang Diyos ng pag-asa, kung ako'y may sakit, siya pa rin ang aking inaasahan, magpapagaling ng lahat ng karamdaman. At sa aking paglilingkod, siya pa rin ang Diyos ng pag-asa na ako ay humihingi sa Kanya ng karunungan kung ano ang dapat kong ibahagi sa mga kapatiran at sa lahat ng nakikibahagi sa gawain ito na ating panalanginan. Kaya nga po mga kapatid, talagang lahat tayo nakakaranas sa panahong ito. Pahirap ng pahirap ang buhay sapagkat marami pong dumadaing sa panahong ito. At tataas ang lalaki ng mga bayarin ngayon sa panahong ito sapagkat tinaas lahat ng ating mga binabayaran. Idinadaing po ito ng mga kapatiran. Pero wala po ako masasabi sa kanila. Magtiwala tayo sapagkat tayo ay meron Diyos ng pag-asa. Maasahan natin sa ating mga kahirapan. Magtiwala tayo bagamat pahirap. Ang pagsubok ay patuloy natin naranasan sa panahon ito. Magtiwala po tayo. Mayroon tayong Diyos ng pag-asa, katugunan sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga ano ang sabi dito ni Pablo, managana tayo sa pag-asa. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa atin, yung kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang aaliw sa atin. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay siyang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa panahong ito. Pahirap na pahirap, ang tao'y pasama ng pasama, at ang daming kaguluhan ngayon. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Meron tayong Diyos ng pag-asa. Ilapit natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya
At lagi nating isipin, siya ay Diyos na mahabagin. At lagi nating isipin, siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang itinuturo lang ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sapagkat siya ay Diyos ng pag-asa. Diyos ng pag-asa sa ating mga kahirapan. Diyos ng pag-asa kung tayo'y may karamdaman. At Diyos ng pag-asa sa mga pagsubok natin sa buhay. Sapagkat ang Diyos ng pag-asa ay mahabagin, matapat, makapangyarihan, at ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Magkaisa po tayo mga kapatid sa panong ito. Ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin sa buhay. At magtiwala tayo, meron tayong Diyos ng pag-asa, makapangyarihan magpakailanman upang bigyan ng katugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya, ang aking masasabi ay, purihin ang Diyos, Diyos ng pag-asa, makapangyarihan magpakailanman, Diyos ng pag-asa, matapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Diyos ng pag-asa, maaasahan natin sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Kaya purihin natin ang Diyos ng pag-asa, pagtiwalaan natin ang Diyos ng pag-asa, at lagi nating maaasahan na siya ay Diyos na laging may magagawa upang tayo'y abutin at tulungan sa lahat ng ating mga pangailangan. Magpatuloy po tayong manalangin mga kapatid, at lagi nating isipin, anuman ang ating kalagayan ngayon, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Maaasahan natin ang Diyos na ating pinagtitiwalaan, ipinagmamalasakit tayo ng ating Diyos. At tayo po ay magpatuloy sa panalangin. Panginoon, pinupuri ko kayo, Diyos ng pag-asa, sa panahon ito na pahirap ang buhay. Ngunit salamat, kayo ang Diyos ng pag-asa. Maaasahan namin ang inyong pahabagan. Maaasahan namin ang inyong kapangyarihan. Maaasahan namin ang inyong katapatan upang sa panahon ito, kaming magkakapatid na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, may katugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, pagpalain niyo po ang mga salitang ito. Tulungan niyo kaming magkakapatid, magkaisa kaming magtiwala. Bagamat may kahirapan, ay meron kaming Diyos ng pag-asa na aming maaasahan. Pagpalain niyo mga kapatid ko po sa Iglesia ng Fiel. Patuloy niyong abutin ang pangailangan ng mga kapatiran. Ang naghihipit, tulungan niyo pong sila'y malagay sa kaluwagan. Ang lahat ng may sakit, kung mayroong mga karamdaman sa kanila, patuloy Ama, na sila'y dala niyo ng kagaling at kagamutan. At anuman ang pangailangan ng mga kapatiran, sa Iglesia ng Fiel, sa Iglesia ng Pasong Tamo, tulungan niyo po kaming magkaisa kaming magtiwala. Mayroon kaming Diyos ng pag-asa, may katugunan sa lahat ng mga pangailangan. Kaya nga Ama, kami puspusin ninyo ng pag-asa. Tulungan niyo sa panahon ito na maraming kahirapan ay managana kami sa pag-asa, sapagkat kayo na aming Diyos na inaasahan ay buhay magpakailanman, makapangyarihan magpakailanman, at ang inyong katapatan magpakailanman. Ama, ang lahat pong ito ay akin pong hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan. Hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabayan, matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay bibigyan